Matthew, right? Let us all stand and sing the doxology.
choir. Sila nga ba nun? It is a prayer. Ano ang prayer na? God, give us Christian home. Homes, di lang homes. We are praying may mga katawan na mga kabayan sa atong church nga mga Christian homes. Kaya kita, kung mga pamilya mo Christian na, paano balaan nga ang family Christian? Ha? Paano balaan? Ikaw, tanan-tanan na, nakabato mo sa ginawa naman ng luwas eh. Dapat lamang siling ka nga. Paano balaan niya Christian school, ina? Kung ang administrators, kag mga teachers, mga Kristiyano, Christian school na. Bisan hindi pa mga estudyante Christian tanan, basta importante ang administrators, ang administrations, those who are administering it are Christians, that can be considered as a Christian school. That's why mamana sa balay, paano balaan nga Christian home, ina? Kung ang ginikanan, mga Kristohanon, tatay, nanay, arada prayer number 1, no, sa give us Christian homes where the father, and the mother and the children. Kay sa isa ka panimalay, amo na ang importante nga i-consider naton. So, sini nga aga, ang aton nga focus, panimalay, starting today, no? Sa nagligad pa na nga semana. Yan lang, kid. Bisya pa nga ako ng pangalan. Sige, mga muyo tanay. Ginawa may namon nga langit no, nagapalapit kami sa imo, siningan tinion, pasalamat din kami sa kaayo mo sa among kabuhi. Thank you so much for the privilege nga sa diin Ginoo makatipon kami kaangay sini makatuon sang imo pulong. Kay nagabalo kami nga this is the only way nga mag-grow kami spiritually. Pinaka-basic nga kinanglanon sang isa ka Kristohanon amo ang pagtuon sa imo pulong kay dire napasad ang amon nga palatukuran sa pagkabuhi namon subong nga mga Kristohanon. Sa siningan tinion nagapangamuyo kami nga ikaw gid magagiya sa amon. Kagaya kami sang kaalam paagi sa gahom sang bala niya espiritu nga amon mahangpan, amon mentsendihan ang kamatuoran nga imo gina-plaster dire sa imo kasulatan. Ubay man bisan pang imo alagad sa nagapahat-pahat sang kamatuoran dire sa imo pulong. Kaya ni ngamon pangamuyo sa mahal kang matamis ngalan ni Kristo Jesus, kabay pa. Sa subo nga panahon, sining kalibutan naton, damo sa mga nagasablag sa aton panimalay, no? Labi na gid sa mga practices sa mga young people subong. Nakita ko na blaho, kabati na kamo sini. So, ulihin lang ko kabalo gali nga amo ning ginabuangan sang iba, no? Ano na labubo. Actually, kung tanaw mo na, monsters gali ini. Kagdamo sa mga young people, damo sa mga bisan mga artista, binuang sang labubo. Monsters. Anong monsters iligay nun? Ha? Anong monster sa iligay nun? Masiling ka, hala, monster na bala. Anong monster? Huwag takabalo sa monster. Bini mga kaladlokan, no? Pero, kabalo ka kung isang tao, si Satanas, wise siya. Nga, gusto siya mag-appear nga welcome siya sa tanan. Wala siya ga-appear nga siling kaladlokan, no? Siyang una pa nakatsimpo. Nga magsiling ka gani nga panulay, aswang, mga wakwak, mga tik-tik, mga vampira, mga ano pa gina, nang kabalangon mula sa patay, mga sumbi, mamanhig, no?
Dili sa aton na sumbi diya mamanhig na panawag naton. Si Satanas, hindi siya effective dira. Hindi siya effective. Kay kung gamiton niya na padayon, ang tao mahadlok kag hindi na magpalapit sa iya. Teka balok ako ano ginagamit ni Satanas? I-attract yung mga tao sa iya kaugalingon paagi sa mga manami nga mga tanan-awon. Kaya mo na nga kung hindi, amo na sila sa Biblia, kinahanglan we have to be careful with the devices of the devil. Aware kita sina. Kamo nga mga young people, dapat aware kamo. Kaya nga aton nga battleground, hindi na sandig sa flesh and blood, di ba mo na? But against principalities, against powers of darkness, against the evils in this world. Muna nga siling ni Apostol Juan sa 1 John 2:9, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, ano ko no? The love of the Father is not in him. That's why yung siling naton, ang mga young people, careful kita kay kadamo sa mga bagay nga nangin attractive sa aton, nga ginabuangan ta, way ta kabalongan, the Satan would try to deviate sang aton nga atensyon sa Dios pakadto sa mga butang nga kalingawan naton without knowing nga matamat gali ginaguba sang demonyo ang aton nga spiritual fiber. That's why nga kamo nga mga ginikanan, you have to watch out, you have to teach your children about that. Ti kadamo sa mga bagay nga sa sining kalibutan ang mga young people naga-saylo ang ilang pagpalangga imbis sa Ginoo. Tiyan mo na isa sa mga sa mga ginabuangan, labubo, iba ng mga Korean bala nga mga artista, no? Mga K-pop sila nila. May ara ko kilala nga kadto gito sa Korea. Tapos tanaw gito sang Korean nga palagwaon. May kilala man ko diri sa Bacolod. Hindi lang ako magambal kung sino. Just imagine, ang bata yan nagkadto sa Manila, malantaw lang sang Korean nga film. Korean nga mga artista, arada. Kabalo ko bilang bayad sa entrance, 50,000 pesos. Imagine, 50,000 katuon to sa Manila, tapos malantaw. Tiupdan man sang nanay. Lingko naglantaw ka man to, niya upod lang ko sa bata ko, hindi na sila yung mga group of Christian people. But, there are still, base may mabalaan ka mo nga mga Kristoano, nga damapatay sa mga muna, sa mga artista, nga mga Koreano, hindi nga mga bagay, mga young people, mga kauturan, gina-deviate ang aton attention sa matutuon ng issue. Dapat, kung Christian ka, ang imo ya loyalty, ang imo ya pagpalangga sa Diyos, hindi ka sa sining mga butang. Temporary. Just imagine spending thousands of pesos for the sake of money. Ining labubo ni, kabalo ko mo pilang bili, may isa nga nag-collect sini, mamangkot siya. Pila na tanan ang nakolekta mo kay one labubo would cost 15,000 pesos. Mayara 5,000. Lain-lain ni sila nga mga grupo sa mga monsters mo. Gina-group together sila, tapos pabayuan sang nami, tapos bitbiton, kag tapos himuon nga koleksyon. May isa nga, pila na kuno, 6 digits nang iyan na tipon nga bilis ang labubo. Imagine that. So, it's not it's not wise. Imbis nga bakal mo sa labubo, why not invest your money for the Lord? Dahil lusong nga ni katag sa etay sa offering, tapos mabakal pa sa iya 5,000 nga labubo. Tiyanong gwa mo, bubo? Di ba? Sige So, biyaan ta na. Siningaga nga ton nga focus is all about our family. Now question, what is a family? So, number one, gina-implantyar sa una-una ta, aning family, basic unit sang aton sosyedad. Magsila basic gani, isa ka kudlit, isa ka bahin, isa ka, kung sa mga lawas ta, cell bala. Kundi ang aton lawas, first of all, is made up of cells. Wala sang lawas ang tao, kag isa, tanan nga mga butang sa kalibutan, mga matters, they are made up of cells. Tanom, animals, lawas ang tao, made up of cells. I-combine mo together, ining cells, may mo siya nga, tissues.
Ang mga tissues, i-group mo together. May mo siya ano? Ha? May mo siya nga system, no? Organ, system. Organ, systems. Ti ang lawas ta. Kung nga may system ang lawas ta, reproductive system, may ano pa dada? May nang pangginhawa ta bala? Ha? Oh. Ti mga system ina pero di na nagikan una gid cell. Pari man bala sa kwarta. Wala sang kwarta nga bisan isa ka pa ka milyon kung wala sang isa ka sentimo. Subong hindi na daw sentimo, peso. Makita ka sentimo, wire sa pakna. Pero kabalo ka, ang kwarta halin sa peso, sentimo, peso, hasta magdamo, hasta na imong ano, sa kamilyon. So it starts with a single piece. The same is true with our society. Ang sosyedad naton, anywhere you go, una gid, amo nang natawag, bisan ano mga sosyedad, family gid ang pinaka-basic dira. Purok, sa inyo purok. Sa inyo purok, pila ka pamilyang arada, isipon gid permi family. Hindi individual, family. Pila ka sa inyo barangay, hindi, primero, purok, lason ano? Ang purok is also a combination. Ang barangay is consist of all puroks. Sa isa ka barangay, damo purok, pero pila ka pamilya tanan ang ara sa purok, pila ka pamilya tanan ara sa barangay. So, amoy na ang basic unit sa aton sosyedad. Family is very important. Kaya nga, importante. So, ang family na tawag, dapat may tatay, may nanay, kag may mga kabataan. Living together in one household. Isa ay lagi na istaran. Can you consider a family kung wala tatay, family na Japon? Kung napatay ang tatay, ti family man na Japon. Pero, kung isa lang abi, kung mag-asawa lang, hindi na makonsider ang family. Couple na panawag. Okay? Now, siling dira, what goes in our family, do ka kuan ang sound system tano, do ka liyog tabi adjust Brother Franz. Kay do ka ara us dalom duta. What goes in our family, so goes our community, our society, and our country. Meaning to say, kung ano kakatabo sa pamilya ta, may epekto na sa aton sosyedad, sa aton komunidad. Kag subong man sa aton sosyedad, kag sa bilog nga nasyon. Kung ano ang naglalain nga bida sang panimalay. Kung ang mga panimalay, ara kabi sa isa ka lugar nga aga pa, nagasinggitanay na, sabton man to sa piyak nga singgitanay man. Tiyanong guwaya sa isa ka sosyedad, ang guwa sang sosyedad, amo na masiling kabaw na ano maning amon nga sosyedad nga, ano maning amon community nga permi lang inaway, lagsanay, kinawatay. That is the result of what goes in the family. Ano pa? I-consider natin, when we talk about family, they are dwelling in the house. The dwelling place of the family is called the house. But another one, the dwelling place of the family is in the house, but when they live together, kung nagapuyo sila tingob, kag may ara gugma, may ara harmonia, may ara kalinong, may ara security between members of the family, it is called a home. So a home is different from a house. A house is just a dwelling place of people. Kung dira nag-star lang tanan niya mga tao, house lang na. Why sila nag-intsindihan ay? Pagpuli da, kaon lang, magtulog, why na dayon? House lang na. Pauli ang tatay, tulog, pag-aga, kaon, lakat. Ang nanay, digamo, tulog, pang tinlo sang balay. Tapos, wala na, ang mga kabataan na man, house lang na. Pero magsiling ka nga home is different. May anong home? May gugma, may harmonia,
may kalinong, kag may security. That's why it is called a hope. Sa aton nga gilantaw ko sa Family Code of the Philippines, amuning guide sa aton nga panimalay diri sa Philippines, Family Code of the Philippines. Sa title nga The Family, tanaw kada, Chapter 1, ara the family as an institution. Sa Article 149, the family being the foundation of the nation is the basic social institution which public policy cherishes and protects. So even in our Constitution, in our Family Code of the Republic of the Philippines, describe dira kung ano ang isa ka family, no? Family is an institution. Magsila'y institution gani, it is being established. For what purpose? Siling diri, it is the foundation of the nation. So, basic unit of our country. Basic social institution which public policy cherishes and protects. Amo na yung rason kung ang aton gobyerno nagaprotekta. Anong naproteksyonan? Family. Right? Another Article 150. Family relations include those between husband and wife, between parents and children, among brothers and sisters, whether of the full or half blood. So this is the composition of our family. Niya sa family code. Okay? My husband and wife, there is a relationship between the husband and the wife, parents and children, brothers and sisters. So, even our family code acknowledges the importance of the family. So much so nga ang Biblia ang una gid nga gin-establish ang Ginoo amo ang family. Who was the first family who was established by God? Sino? The family of Adam and Eve. Pila ka bilog kabataan nila? Wala. Kung isipon mo kabataan ni Adam ug ni Eve, hasta subong kita part sang ilang mga panawag progenitors. Although nga tinabilong na kita kung sa sit-up taya, bata, dason apo sa tuhod, apo sa dapa-dapa, apo sa, ano pa na mga apo, hasta extended family. Kaya kung i-define mo na ya, primero, we have the couple, mag-asawa, couple pa panawag. Kung may bata sila, panawag sila family. Pero kung mag-extend ng family, ang mga kabataan na nagpalangasawa, nagpalamanana, kung may mga kaapuhan na sila, ano panawag sila? Matupa na nga, clan. Clan na siya. So, ang clan naman niyo, ang mga kaapuhan, nagpamata, na mga nagpangasawa, nagpalamana, nag-extend pagid ang family, panawag sila ano? Tribe. About tribo na. Tapos, kung nagdamo pagid, ang mga clans, ang mga bata, kapuhan, nagpamata pagid. Hasta nagdamo na. Ano panawag? Nation. So, magsiling kagalingan nation, strictly speaking, halin lang ina sa isa ka tatay kag nanay. Amo na sa mga Hudiyo, panawag sa ilaya, nation. Kaya nga, ang nation sang Israel, halin lang gid sa isa. Sino? Sa di nagikan? Nagikan sa kay Abraham, kag of course, kay Sarah. Amo na, nagdamo ang mga Israelites. So it is safe to say nga ang Israel, nation. Kay halin lang gid kay Abraham kag kay Sarah. Amo na si Abraham ginatawag the father of many nations. Primero ngalan niya si Abram. Anong meaning sang Abram? High father. Exalted father. Wala pa sila bata ni Sarah. How many years nga nakabata sila? Pila? Si Abraham gintawag sa Diyos edad just 35 anyos. Si Sarah 65, 10 years older si Abraham kay Sarah. Ginbugayan sila sang bata, edad ni Abraham 100 years old. Pila ka tuig?
25 years. They prayed for 25 years that God will grant them children. So at first, panawag kay Abraham, Abram pa lang. Why pa sila bata? Gin-promote sa Diyos, kung basahan mo sa Genesis chapter 15, gintawag siya nga Abraham. Kay kangandaan, permisa gina-remind sa Diyos, Abraham, kita mo na ang kabituunan sa langit. Silin ni Abraham, oo, Ginoo, maisip mo na, niya hindi. Ang mga balas sa baybayon, maisip mo, hindi. Amo na kadamo ang imo kaliwatan. So si Abraham, father of the Jewish nation. Amo na ang nasyon, Israel, nasyon na siya. What about the Philippines? Strictly speaking, the Philippines is not a nation, but it is a country. But subong ginagamit na ang word nga nation, generic na, kabilugan. Whether it is Israel or whether it is the Philippines, nation na panawag para minsindihan ta, nga aton nga, ini nga pungsod, ang aton country, hindi lang country kundi nation. Pero strictly speaking, dira na nagalin niya kay Abraham, ang mga Hudiyo. So, kung tanawon taman, kita nga mga tao, haling kita kay Adan kag kay Eva. So that means, si Adam and Eve were the first family. Pila edad ni Adam kung napatay? Adam died at the age of 930. Bata ya pa si Metusela, si Adam. Oo eh. Bata ya pa si Jared? Oo. Pero si Adam, napatay siya, 930 years old. Nalampuasan pa sa mga kabataan niya, mga kaapuhan niya. In other words, si Adam, who was the first family, gin-establish ang Diyos, kagin pa istar sila sa lugar nga kung tawgon, the Garden of Eden. Perfect sila. Was the first family perfect? No. Kabalo ka mga kauturan, magsiling ka family, bisan Christian family, wala sang Christian family nga perfect. Amo na ang Christian family na to. Ang magsiling kita gani nga perfect family, it is a myth. Anong myth nga ginatawag? M-Y-T-H. Well, hindi na to. Wala sang family nga perfect. The first family, Adam ug ni Eve, hindi perfect. Why? Because they were led to sin. Kita mo na nangin makasala kita. Ihatag ko na karon sa inyo nga example. So this is a family. Ang family is very important. Kag kita, as part of the family, amo nang prayer naton, Lord, give us a Christian family. Not all families in the world are Christians. Diba? Salamat ka sa Ginoo. Now pamangkot, is your family a Christian family? Yes or no? Sino makasiling ang amon niya family, Christian family? Raise your hand. Okay. Alright. Anong opposite sa Christian family? Ha? Ang opposite sa Christian family, ang kabaliskaran niya, no. Kung hindi ang family mo kung hindi Christian family, anong makonsider sina? Non-Christian family, di ba? Pag-ari kita siningaga, you represent your own family. It's good that you are a Christian. Amen? If you are a Christian, you represent your family. You can also consider your family that you represent as a Christian if all of you are Christians. Tiyabi, may iban pa yung membro sa pamilya mo hindi pa Christian. Pwede na mo-consider nga Christian family. Ang bana, abi, hindi. Mga kabataan, hindi. Ikaw lang isa. Do you have a Christian family? Of course, no. Pamilya mo. Tatay, nanay, kabataan, Christian. Kung hindi pa Christian sila tanan, hindi Christian family. At least, you are the beacon. You are the witness ka sa imo pamilya. That's why nga it is our prayer, Lord, give us a Christian family. Ginoo, kabay pangakon family mga Kristiyano. Kaya ikaw lang isa. Pamuyuan mo ang membro sa pamilya mo mag-Kristiyano man. So, that is a family.
Now, sining aga, let's talk about Psalm 128. Siling sa Bible, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. For thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Behold, that thus shall the man be blessed with that feareth the Lord. The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel. Now, ang Psalm 128 is part of what we call the Psalms of Ascent. Panawag sila sa inyo Bible, kung may ara dira sa Bible nyo nga daw, reference Bible nyo, Songs of Degrees. Isa ka word, Psalms of Ascent. Psalms of Degrees. Isa lang na sila. Masili ascent kani pataas. Songs of Degrees. Pataas. Okay? Nga ginatawag inang Psalms of Ascent. Kay siling dira ang rason, because ini nga mga Psalms, salin sa Psalm 120 to 134, ini sila ginakanta sa mga Hudiyo kung nagakadto sila sa ila templo. Kamo magkadto kamo simbahan, kanta-kanta man kamo. Way guro ay no? Nami kung magkanta-kanta ka man, kaya daw kala mag-unbless ang imong pamatyag kung nagkadto ka simbahan. Pero kung antes sa magkadto simbahan, kaya pang lampos ka pa sa mga pingganda. Kaya inugasan sa mga bata mo. Hindi ka naka... Noon mga blessing sa iyong magkadto simbahan, no? Muna sa aton, dili bala nga muto bala. Ano ganito sa una ginambal ko sa inyo? Magkadto sa simbahan, dali-dali, hinay-hinay kon magpauli. Amo na, kung magkadto ka sa church, dasig-dasig ka. Pero kung magtapos ng service, hinay-hinay na magpauli, kay mga mustapa sa imo. Tapos service, iba niya, dito na sa dalan. Iba sa kanya sa jeep. Ga-amen pa. Imagine. Tisang una mga Hudiyo, magkadto sila sa ila simbahan, they went with by caravans. Ga parade sila pakadto sa ila templo. Kaya ang ila simbahan, is, of course, isa lang. Hindi na yun ang simbahan sa mga Hudiyo na butang. Sa ginatawag Mount Zion, sa City of Jerusalem, bala. Nga Mount Zion na kay medyo taas na. Ang Jerusalem na situate na siya sa ginatawag mountain ranges, bala. Ang isa sa mga mountain ranges, amo ng Mount Zion. Medyo taas siya. Ato sa babaw ang Jerusalem. Amo na magkadto ang mga Hudiyo sa ila templo, galakat sila, gakalanta na sila. Anong ilang mga kanta? Halin sa Psalm 120 hasta sa 134. Huwag ko kabalos ang tono. 120, 121, 122, 128, 134. Amo na nga ang salmo na bantugan ini nga ang kanta, songs sung in the accompaniment of string instruments. Amo na ang tawo, halin sa chapter 1 sang Psalm hasta sa 150 chapters, ang salmo ni kanta ni tanan. Paano ginakanta ining mga salmo? Bunga ini sang eksperyensya ni David, kag sang iban pa nga mga writers sang Book of Psalms. Eksperyensya sa mga Hudiyo nga ginbutang sa kanta. Kag gin-inspire sang Ginoo. Kag amo ni subong ginagamit naton the Book of Psalms, meditative nga mga salmo. This is used for meditation. Sa aton pa, when you wake up in the morning, and then before you pray, you look at the Book of Psalms and meditate upon the words of God, the message of God. This is the Book of Psalms. Okay? Now, ginakanta nila ini every year, kaysa isa ka tuig, katatlo sila magkadto sa ilang templo, nga nagaguban sila. Sa ano na nga mga tuig? The Feast of Passover. Passover bala, itong pista sa mga Hudiyo, sa
nga base sa Exodus chapter 12 dira. Pagwa nila bla sa Egypt, no? Kadto sila sa gwa sila sa Egypt. Passover, meaning sa Passover, passing over sa tublang gabi dumduman nyo nga gin-instructionan sila sa Dios magbutang sang magbanyo sang dugo sa atangan sang ilabalay. Kag kun wala sang may nabanyos na dugo, ang ilang kabataan, ang firstborn patay. Ti ang mga Hudiyo kay nagbutang sila, nagpati sila sa Ginoo, ang ilang nga balay, ang ilang pirtahan, babaw sa ilang pirtahan, banyusan lang sang dugo sang sapat. Sang kagabihon, ang angel of death naglabay lang sa ilabalay, wala ginpatay ang ilang magulang nga bata. Pero ang bata ya sa mga Egyptians, pati ang bata ni Pharaoh, patay. Amo na nga gintawag nila ato Passover. Anong buot silingon sa Passover? Passing over, ginlabayan lang sila sang kamatayon tungod kay nagtuman sila sa Ginoo. Amo na kada tuig gina-observe nila bisan hasta subong ang mga Hudiyo naga-observe sining Passover nga piyesta nila. Kay very meaningful sa ila kabuhi. Nga sadto nga panahon wala ginpatay ang ila magulang nga bata kag nakagwa sila sa Egypt because of that. That's why every year during the springtime sa ila season ga-observe sila Passover. Kadto sila sa ila templo, gasimba sila. Kanta sila. Muna kon ang pagkadto simbahan is the time for you to be excited. Excited makamu kadto sa church? Ha? Ni nga kadto sa church bla do ginasagnoy lang tiil mo. Ay Domingo sumang kadto naman simbahan. Do ginasagnoy lang tiil mo. That should not be a kind of attitude nga ginapakamayo sa Dios. Kay kon amo nang imo attitude, do good for nothing na. Feast of Pentecost, amo pagini. Pentecostes, first fruit ni nila bla. Harvest time kon ang mga Hudiyo mag-ani na sila. Ang first fruit kundi ignadala nila sa templo, gina-offer. Amo ni kadto sila sa templo. Tanan nga mga una nga bunga sang ila tanom, ila sapat, ginadala nila sa templo, tapos pasalamatan sa Dios. They celebrated this every year. Nga kay tungod sa Ginoo, gin-bless sila sa ilang pananom, sa ilang mga produkto, ilang kasapatan. Kay gapati ang mga Hudiyo nga ang Dios gid lang ang essential factor kung nga gina-bless ang ilang pangabuhi. Kay kung wala ang Diyos, ang ila tanom, ang ila kasapatan, wala gid mihura. Daw man na sa aton bla. Dapat naton intindihon nga ang Ginoo lang gid amo ang aton nga source kun nga ginapakamayo kita. Tiyan mo na Pentecostes, kadto sila sa ila simbahan, sa templo. Ano pa gid? Feast of Tabernacles. Ano nang Feast of Tabernacles? Amo nang ginadumdum sa mga Dios, sang ara sila sa wilderness bla nga naga-star sila sa mga tulda, no? Kag didto pagwa nila sa pilagani ka tuig sila sa wilderness, they go through in the wilderness for a period of 40 years. Imagine, within that period, naga-star sila sa tabernacle. And what is tabernacles? Tent, temporaryo lang gid. Amo na nga sang didto sila sa Canaan, sa land of promise, they establish permanent dwellings. So every year, they were reminded by the Lord that before, they were just living in booths and tabernacles. And you see how faithful God is? Nga pag-abot nila dito sa Kanaan, permanente na, structured ng ilabalay, konkrito na. Tiyan mo man na, pasalamat sila sa Ginoo, reminder sila, baw sa una, ga-star lang ta sa kwano, mo man abla ikaw kasama namdam ko man boka perte nga aton nga humble beginning, no? We started in a scratch. Kag kun amo na subong ang blessing sa Dios pangabuhi mo, that would remind you to be faithful to God and to celebrate the goodness of God in your life. Di ba? Hindi nga kung ginpakamayo ko sa Diyos, nagtikalon ka, nagbugalon ka, nagpalayo ka pa sa Diyos. That should not be the attitude. That's why mga Hudiyo, every year, 3 ka beses sila, kadto sila sa ila templo kag nagadayaw sa Ginoo.
That should be the life of a believer. Amo ni mga Hudiyo, amo na nga kadto sila sa templo by caravans. Although nga adlaw-adlaw, di kadto man na sila sa templo kung nag-offer sa ilang nga mga sacrifices. Pero galing kay they went by caravans sa amo niya nga pitsa. Okay? So amo na kung nga ginatawag ini nga songs or psalms of the grace or psalms of ascent. Kaya amo ini ang ilang ginakanta. Magkadto sila sa ila templo. Kag this will also remind us amo na ang siling naton ang pagsimba, ang pagkadto sa church, ang opportunity bla to worship the Lord should be an exciting one for us. Why? Just imagine, sa isa ka semana, kisa ka lang, sa aton niya, may prayer meeting. Nga ginatawag ina naton nga prayer meeting, panawag na midweek service. Kaya mo ng example ko bala, nga kung pareho bala nga nagahalay ka sang imo nga biste, poste di, may mo kada sang halayan, di ba? Kaya dira mo ihalay ang imong mga biste mo. Ti, dugay nga halay na, what will happen? Bawod ng imo halayan, di ba? So, anong ginahimo mo? Tukuran, gusto nga. Para magbalik nga masanting siya liwat. Do, amo na example man sang life, tabla. Kung kita nga Christian, kada long Domingo, kita magkadto sa church, what about at the middle of the week nga aton spiritual life starts to weaken? Dapat tukuran mo na, di ba? That is the reason why we have our midweek service. Ipanawag natin sina prayer meeting. Why prayer meeting? Because that's the way we also gather together here in church. Because we believe prayer is power. Life without prayer is a life without blessing. Di ba? Pati ka man na. Ang kabuhi nga wala pangamoyo, why ginapakamaayos ang Diyos? Why? Because we only rely upon the Lord, and that is only through prayer. That's why we gather together. So there is sa aton church, we gather Sunday morning, Sunday afternoon, midweek service, another Sunday. Why? Because that is strengthening our spiritual fiber. Amo na nga kada, ikaw nga Kristiyano, hindi ka na niya matakan. Dapat hindi ka magkataka. Huwag ka katakaan magkaon. Katakaan ka mamamahaw, manyaga, manyapon. Giduwe, excited. Ano nang sudan ta karon man? Ano man sudan naman panyapon man? Anong sudan pamahaw? Way guros ang tao kasi ano ko bala magkaon mo? Ngano ko sa mama mo? Tao na, mamahaw na ta. Ano ko? Gapon, mahaw man ta. Subong mahaw naman. Kagapon, nanyaga man ta. Subong nanyaga naman. Patala ka Nano na lang yung kabuhi ko man. Hindi mo na. Way pagani ginaagdara na. Excited per me. Dula. Makapungko sa lamisa daw ay nabuwas. Nga aman. Ginahandom sa aton lawas. Kabalo ka ang handom sa kalagta. Spiritual food. Man shall not live by bread alone, physical bread, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Hindi nato na makuha. Well, pagbasa sa pulong sa Diyos. Kung ikaw lang isa, that is called meditation. When we gather together, that is called fellowship. Fellowship with God, fellowship with the brethren. So, amo na ginambal ko, halin sang una, hasta subong, ginatuduan kita, nga ang Diyos nag-set aside sang lugar nga kundiin dira naton mamit ang Ginoo. Si Adan kag si Iba, gin-assign sa ila sang Diyos nga mamit nila ang Ginoo adlaw-adlaw amo ang Garden of Eden. Ang mga Hudiyo sang unang panahon, para mamit nila ang Diyos, halin sila sa Egypt, kaya waay gito sila panahon nga magsimba, singtingob. Kaya under sila sa slavery sa mga Egyptians. Pagwa nila sa Egypt, sangara sila sa wilderness,
ginhambalan sila sa Dios, mag-ubra sila sang tabernakulo. Ano nang tabernakol? Ang tabernakol, nag-organize ang Diyos nga dapat sa inyo may mga priest kamo nga mag-lead sa inyo sa worship, kag may ara kamo tabernakol. Ang tabernakulo, amo to ang ilang nga ginasimbahan. So, simana-simana, gatipon sila sa tabernakol. After sa tabernakol, nagbulos ang temple. Ang temple, amo to ang structure nga konkrito kag permanente. Sang uli, sang gingguba ng templo nila, ang mga Hudiyo hindi na makatipon, gin-assignan sila nga every 10 members of the family should gather together, kag kung tawgon nila, synagogue. Synagogue. Amo na sa New Testament, sa Gospels, mabasahan mo na, synagogues. Jesus Christ entered the synagogue. Ano na synagogue? That is the meeting place of the Jewish people that they read the scriptures. They study the scriptures, although in the good, masiling naton abing daw ka dalom gid nila pagtuon. But at least, ang ila spiritual life na maintain. Until sa time nga sang natapos na to, nag-establish, sa nadula ng mga sinagog, nag-establish ng Ginoo sang church nga ginatawag. Kaya hasta subong amo ning aton kinahimo. That's why silang sing Hebrews 10:25, forsaking not the assembling of yourselves together. That's why Psalm 128 speaks about this. Kung kabalo ka, when we talk about Psalms 128, gina-explain dire sang manugsalmo ang ginatawag nga ideal family. Kag inang ideal family, although silang naton wa man sang perfect family. Ideal daw model lang bala. No, ginambal. Although nga kung tumanon ini isang tawo, hindi malayo nga ma-attain nila inang ginatawag nga ideal family. Kag amo na ideal family ang source sang pagpakamaayo. Silang dira, ideal family in Psalm 128 is similar. Puro pareho siya sang ideal man sa Psalm chapter 1. Psalm chapter 1, ano gani ang ideal man dira? Ang blessed man, silang dira? Sa verse number 3, his delight shall be, ano? The word of the Lord. And in his law, the law of the Lord, shall he meditate day and night. And it shall be like a tree planted in the rivers of water, that bringeth forth its fruit in its season. His life also shall not wither, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Psalm chapter 1, ara man da, natudlo sa aton, the blessed man. Ginpakamaayo sang Dios. Ang Psalm 128, ang pamiling nga ginpakamaayo man sang Dios. Ano pa gid? Proverbs 31. Ano ini? Ang isa ka babayi nga ideal man nga ginpakamayo sang Dios. Kag ang 1 Corinthians 13. Ano ini? Ang ideal love. Ano nga ideal love? Dira, 1 Corinthians 13. So, in other words, ang Psalm 128, daw puro pareho sa Psalm chapter 1, pareho sa Psalm 31, 1 Corinthians 13. Ano ang bottom line sila tanan? Pagpakamayo sa Diyos. So, ang Psalm 128, sila yung pagidiri, naga-picture siya, naga-paint siyang picture of a happy home. Kaya nag-present sang panimalay nga the center of God's blessing. Okay. So, ang pamangkot, paano sang Ginoo ginapakamayo isa ka panimalay? Based sa Psalm chapter 128. How does God bless our family? Or how does God bless a Christian family? For that matter. Now, diri sa Salmo 100 taga-anta ka mo, ano idea? Ang Salmo 128, may duwa lang kaparamkutanon nga ihahaboy na akon sa inyo. Kag sabton ina, pagi sa pag-explain naton, sang Salmo 128. Okay? May hulubaton yung nagasiling, the home is the father's kingdom, the mother's palace, and the children's paradise. Dako namin, no?
Nang kung pamatian mo na, sila ka na baho ka namin, no? The ideal family, ideal home na. Pero ari ay, a house is not a home without God in it. So, anong una nga pamangkot diri nga sabto naton? What is the secret of the Lord's blessings? Kay blessing man ayan pag istoryanta. Ang aton to kay nga ginambal nga how does God bless our family? Gusto mo man panimalay mo pakamayon sang Ginoo? Of course. All of us want that. Sino man abi gusto sa aton nga, nga akong pamilya, bahala na hindi. Gusto ko hindi pa pakamayon sang Dios Ang akong ginikanan, pakamalauton sang Dios, ang akong niloy pakamalauton, kami tanan pakamalauton sang Dios Is that the desire of a wise person? Of a person who has the sound mind? Of course, hindi. Sa gani buang, pamilya yang na panumdum niya. One time, labayan sang doktor ang buang niya, anong napanumdum mo? Niya, akong pamilya. Niya, diin pamilya mo subong. Niya, tulok yan doktor. Niya, ano kumanin mo yaman? Simple ara sila sa mind ko. Ang mind niya, pamilya niya. Ini sa mga buang, Di wala sang isa ka tao nga sound mind nga makasiling. Ang akong pamilya, hindi ko gusto nga, hindi pa pangmayon. Kalabanan sa ato mo ng prayer naton. Di ba? Magtipon ka mo together. Lord, bless our family. Aton kanta kay na, Lord, give us a Christian home. Kung di pa Christian ang family mo, pray that your family will become ultimately Christian home. Kung may ara pa na, hindi membros pamilya mo, pangamuyo nga mag-Christian tanan. Kaya kung mag-Kristiyano ka mo tanan, kapos lang sang blessings ng Diyos magsulod. Pero kung may ara, hindi pa Kristiyano, daw kabudlay, daw ginaguyod mo ba? Daw may ginaguyod ka pa. Ano po na, may isa kita ka, membros pamilya ta nga. Daw ginaguyod ta pa ni. Di kabudlay, maguyod ka sa isa ka tao, di ba? That's why nga anong kinanglanon? Pray. Pray, pray. So how does God bless our family? That is a question. Paano ang Diyos nagpakamayos pamilya ta? Ari pag isa ka question pag sabto naton, what is the secret? Kung pa kamayon mang-isang Diyos ang pamilya mo, ano ang unang sekreto nga dapat naton ibaloon? Masila yung sekreto na gina, ibaloon mo pa. Amo na gani, nanglan mabalaan mo sekreto. Wala? So, importante ang secret. Kaya kung nadakpan mo secret, dakpan mo ang pakamayo. Sila isang verse 1, Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Anong unang word ra? Blessed. Ang blessed gali, ang bodya na silingon, oh, how happy. Amo na expression sa Hebreo blang nga language. Oh, how happy. Daw ano kamalipayon. And to be envied. Kung ang isa ka pa ni malay maayo, damo sang mga ano panawag, hindi man ginahisa ang negative, no? Do damo blagandom. Sila bo nami tani pariyo man ko sina ba? Bo may tani pariyo man ko sa pamilya ni Kwan ba? Ngano pamilya ya? Panami sa ila pamilya ya. Pero ang pamilya mo, sila, anong pamilya mo ya? Ang pamilya ko daw laban aswang. Malipay ka man na. Blessed means, sa Hebrew, how happy. To be envied. Damo gandom. Damo makasiling, baw gusto ko man na. So in other words, amo na ang silindiri. What is the secret of the Lord's blessings? Una gid sila sa Bible, bulahan. How happy. Bulahan ang isa, ang tagsa-tagsa, nga nagakadlok sa Diyos. Kag nagalakat sa iya nga dalanon. Diri sa Psalm 128, wala gin mensyonar ang ngalan sa tao diri. But I do believe that this refers to a family. Pamilya na ginatumo diri. Kag sino ginatumo diri? Bulahan ang tagsa-tagsa, everyone that feareth the Lord. Kung sa isa ka panimalay, ang leader sa balay, amo ang tatay o kung ang nanay, siling diri sa Biblia, bulahan ang leader, either the father or the mother
nga ano, fears the Lord. So the first secret of a family which is blessed by the Lord is the family that fears the Lord. Ano pagid? That walketh in His ways. What is the meaning of that? Obedient sa Ginoo. Ara, ginbuyagyag ang sekreto. Siling sang Salmo 128, bulahan ang tagsa-tagsa nga nagakahadlok sa Ginoo. Kag nagalakat sa iya mga dalanon. Nga mo na ang sekreto. Nga mo na yung sekreto sang pagpakamayo sa Diyos sa isa ka panimalay. Why? Una, nagakahadlok sa Diyos. Ikadua, nangin matinumanon sa Ginoo. Kay gali, ang to fear the Lord, naga-imply sang ano, una gid, nakakilala ka na sa Diyos. Why isang tao nga nagakahadlok sa Diyos kung wala siya Ginoo? But silingon, ang ining to fear the Lord is only applied to the members of the family who have known the Lord. Ano ang to fear the Lord? Nadlok ka sa Diyos, kay nadlok ka nga daw pariyo nga may terror ang Ginoo. Ang fear the Lord, simple lang gali. Nadlok ka sa Diyos, ang kadlok mo sa Ginoo, nga sa rason, if you really love the Lord, you do not want to disappoint the Lord. You want to please Him, you want to honor Him, you want to respect Him, and you want to bring glory to Him. That is the reason why the Bible says, the blessing of the Lord will go to a person who fears the Lord. Amo na ang ginatawag nga kahadlok sa Ginoo. Kung nadlok ka sa Dios, hindi mo gusto nga i-displease mo ang Ginoo. Muna nga sa kabagay bala dapat natong tanaon. It's better to displease people than to displease the Lord. You please the Lord, not to, if you displease the Lord, you want to please people, that is not good. So, paano natin ma-develop ang inatawag fear of the Lord? Siling sang Psalm, Proverbs 1:7, the fear of the Lord is ano kuno? The beginning of knowledge. Ang pagkahadlok sa Dios amo ang panugod kinaalam alin sa Dios. Nga ang dapat ka mahadlok sa Dios, kay ang Dios dapat may knowledge ka parte sa Ginoo. Nga ano ang Diyos? Number 1, ang mata sa Diyos, dapat natong dumdumon ang Diyos, ano? All-knowing siya. Ano panawag siya ng all-knowing? Omnipresent. Ano pagid? Ang Diyos is present everywhere. Ano ang Diyos? Omnipresent. Ano pagid? God is all-powerful? Omnipotent. Basahon mo na Salmo 139, ara dira ang tatlo ka ginatawag naton attributes of God. Nga siya lang may ara. Ano? Ang Diyos presente sa tanan. Dapat ka madlok sa Ginoo, ang ginahimo mo, dapat mo sikon. Ang ginahimo ko ni kita sa Diyos. Ginambal ta na pirmi Salmo 100 Proverbs 15:3 bla na. Ano ko no? The eyes of the Lord are in every place. Sobra pa sa CCTV camera ang mata sa Diyos. Di makapalagyo ka sa mata sa Diyos? Hindi. Amo na siling sang Proverbs, dapat ka madlok sa Diyos. Ang kadlok dira, nadlok ka sa Diyos, kay base kon balbalon ka sa Ginoo, kon silutan ka sa Diyos? Hindi. Kaya nga, kung palangga mo ang Diyos, hindi mo siya gusto nga maakig sa imo. Do pareho mo na bala kung palangga mo ang isa ka tao, you do not want to disappoint them. You do not want them to discourage. You do not want them to turn off from you. Why? Because you love them. You care for them. Gatipan kasi gusto mo sila, palangga mo sila. Amo na sa Ginoo, if you really love God, you hate what is evil. Amo nang una gid. Paano ka makadevelop sa fear of the Lord? Kaalam halin sa pulong sa Ginoo. Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Anong wisdom? Application of knowledge.
knowledge, samtang gabukas ka sa imo Biblia, you learn about God. Who is God? What is God doing in my life? That is learning from God. After learning from God, you apply it in your life and that becomes wisdom. So hindi lang knowledge. Damo sa mga tao kabalo man ara sa Bible, why gina-apply? Is that wisdom? No. Kabalo ka nga mo na ang ginambal sa Dios, pro kun why mo gina-apply, amo na sila ni Santiago bla. We should not be hearers of the word only, but we have to be doers of the word. So, Miro, paano ka makadevelop sa fear of the Lord? Okay, tuon ka sa Biblia. Diri sa church, halin pa sang una, ginatudluan ka mo, hindi lang Domingo sang aga, prayer meeting, Domingo sang hapon, dapat nga ang knowledge ng Diyos nag-sink in na sa balatya, sa tigipusoon mo. Kag, ang pulong sa Diyos, gina-apply mo na. That's wisdom. Ano pagid? The fear of the Lord, ari ng application. The fear of the Lord is to hate evil, pride, arrogancy, in the evil way, and the froward mouth do I hate. Ara na, application na na. Miro, learning from the word who God is. Ikadua, applying in our lives what we have learned from God. And Proverbs 8:13, this is already practical. Application, practical application. If you fear the Lord, you hate evil. You hate pride. You hate arrogancy. You hate evil way. Kag silindire, you hate the froward mouth. Amo ni practical application. Tiyan ang resulta. Sila sa Bible, honor the Lord with your substance. Anong substance dira? That includes your life, yourself, your body. That includes your resources, all your resources, not only your body. And with the first fruits of all thine increase, resulta, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Ano ni? Obedience. Amo na ang duha ka sekreto to kay nabla. Siling naton, ang sekreto sa pagpakamayo sa Dios ara sa ano? Ara sa pagkadlok sa Dios, pagrespeto, pagtaha sa Dios. Ikadua, ang pagsunod sa Dios. Amo na nga sila sa Proverbs 28:20, a faithful man shall abound with blessings. Ang tao nga matutom sa Dios, naga angkon sang madamo nga pagpakamayo. Abound, mano magsiling abound? Nagapabilin, nagapadayon. Hindi lang isa kabilog, dua, tatlo, bandol-bandol ng pagpakamayo. Katag sang Ginoo sa imo. Kung ano ka, faithful ka nga tao. Faithful sa kay sino? Faithful ka unagin sa Diyos. Kaya kung faithful ka sa Diyos, you will be faithful to your wife, to your husband, to your children. Kung ikaw pamatanon, if you are faithful to God, you will be faithful to your parents, to your siblings, even faithful member of the church. Amo nang katapusan eh. So, a faithful man shall abound with blessing. Amo na ang mga tao nga ginapakamayo sa Ginoo. How I wish nga ang Diyos magpakamayo sa tanan sa aton, and eventually, our church will also be blessed by God. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it maketh rich. Wow. And He addeth no sorrow to it. Ang pagpakamayo sa Diyos naga pamanggad. Anong manggad? Kwarta lang na? No. It includes many things. Kung ginapakamayo ko sa Diyos, nila mga gina-providean sang Ginoo kinanglanon mo, God will take care of your health, God will take care of your job, God will take care of everything. Muna blessing of the Lord na, maketh rich, He addeth no sorrow with it. Kung ang isa ka blessing alin sa Diyos, wala ka sang kahuloy-anan. Pero kung ill-gotten wealth na, mahuya ka. Pero kung ang Diyos nagatag sa imo, wala ka sang guilt, feeling, ay ala, naan kung kuni kay damo sa mga ginhalinan, sino hindi nami. Pero kung halin sa Diyos ang blessing mo, kasi lang ka, wow, Lord, thank you for the blessings that you have given us. Ina nga blessing, sila sa Bible, it addeth no sorrow with you. Why ka sang kangawaan, why ka sang guilt feelings. Amo ni, matutuon yung pagpakamayo sa Ginoo.
Ari mga family, sila naton kay na, isa example lang isang family, pero damo ni, pero amo lang na ginatag ko. Ako lang mato-mato nag-research ni. So, mga strength kag weaknesses ang families nga ara sa Biblia. Amo na silang ko kay na sa inyo, wala man siyang perfect nga family. Pero ariyo, ang isa lang ged nga nakita ko di sa ila, nga bisan may mga weaknesses sila, pero ang ilang nga mga strength manami. Ang pamilya ni Adam, may fellowship with God sila. Galing kiti, nang disobedient sila later on. Family ni Abraham, faithful to God, pero si Abraham nang impatient. Bla? Si Isaac, si Sarah, amaman nang impatient sila sa Ginoo. Kadugayon nga wala pang insabat sa Dios. Siling ni Sarah, Abraham, pangasawaan na lang na si Hagar. Kung anong bata nyo, manang bata ta, tingnan niyo, unahan nila ang Diyos. Muna may mga Muslim subong, kay tungod sa wrong stepping ni Abraham kag ni Sarah. Muna bilang kisa, no? Unahan mong Ginoo. Hindi ginami. Mga iban nga mga ang balon tanagin man iban nga mga young people, kinunahan nila ang Diyos, imbes nga mag-agi sa insakto ka proseso, palang asawa ang palaman na. Unahan ang Diyos. Busong anay, antes kasal, ay, daw hindi ginamit. Hindi lang duman. Amo na nga, you have to be faithful. Step by step, one step at a time. You pray that God will guide you. And then, that's the way the Lord will bless your life. Although silang naton, they are not faithful. They are not a perfect family. Bisan pa may mga weaknesses si Abraham, amo to nang impatient sila sa Ginoo, but then God restored the blessings. Ang importante lang, willing tayo bala magpalapit sa Ginoo, panumbalik sa Diyos. Kaya mo na silang nato, no? Ay, mas perfect family bala, hindi ba? So, bisan may mga weaknesses sila, ay importante, nga padayon sila Japon sa pag-alagad sa Diyos. Importante mo lang na, may ara ka bala tiyagon bala nga, makapangayo ka patawad sa Ginoo sa mga kakuluyahon ta. Diba? Si Isaac, anong ilang kwan? Anong ilang strength? Faithful man sila sa Ginoo. Ano pagit? Galing weakness nila, si Isaac ag si Rebecca, favoritismo sa ilak bataan. Hindi namin, no? Kung may mga kabataan ka, don't play favorites. You love them equally. Palanggaon mo sila palariyo. Hindi kay Isaya palabihon mong Isaya hindi. Kaya mo nang katabo, si Isaac ag si Rebecca, nilagay ni mo ya si Jacob. Paborito man niya ni Rebecca, kag si Esau ya, paborito naman niya ni Isaac. Sultano, rivalry sa ilang kabataan. Weakness na. Si Isaac, sama mo na, no? Si Jacob, faithful to God, pero may family feud. Nga family feud, kay damo iya asawa. That is in violation with the principle of God. Nga isa ka tao should have only one wife. Magsobra na isa asawa mo, problema ka. Diba? So, family feud. Dapat ang mag-asawa, faithful to each other. Ikaw nga ba na, faithful to your wife. Kaya ikaw man nga wife, faithful to your husband. Hasta saan o, kamo mangin faithful until you die. Amo na siling sang saad nyo sa kasal. Till death do us part. Hindi mo na makita sa Bible nga ang mag-asawa until kamatayon lang ang talana sa Diyos. 1 Corinthians chapter 7 verse 39. Ara na sa Bible. Nga ang asawa dapat mangin faithful siya ba na kag kung mapatay ng yabana, amo na pamanaya. Only in the Lord yapon. Pero hindi sa mga muyo yung mapatay ba na niya para makapamana lang siya. Ang bot silingon bala sa aton ng mag-asawa, ang talana sa Diyos nga relasyon sa mag-asawa hasta lang sa kamatayon. Kung mapatay isa ka partner mo, ang isa ka partner pwede makapamana, pwede makapangasawa kung may tsansa. Kung wala tsansa, hindi pagpilita. Kaya base blam sila, bo, tsansa na ni. Makapamana, makapangasawa ta ni.
Ano ang safety net sa Diyos? Only in the Lord. Bisan balo ka man, mga asawa ka mamana ka, ang pangasawahon, pamanahon mo, only in the Lord. Anong ba sila yung only in the Lord? Dapat Kristiyano man sa gihapon. Pero kung wala na sa mamana mga asawa, hindi pagpilita. Tutumin na lang kabataan. Di ba? Iba niya, gapanumdum pa nga ba, mga asawa pa ko, mamana pa ko. Kailan na edad mo, Chay? Kuwan pa lang ko ning 78. Ay, Chay, pahuway na lang. Sikasuhan na lang kabataan mo. Servisyohin na lang. Tiyan mo na si Kuano? Mo na si Jacob. Bao. Pinatamaan niya man niya asawa ya. Pila ka bilog asawa ya, hinapat siya gid. No asawa primero, si Leah, si Rachel, si Silpa kag si Bilha. Amo man Solomon, bao Solomon tama na gid. Amo na tani sundo ni Kibuloy kuno sa na priso. Ni Kibuloy sundo niya si Solomon. Solomon pila asawa? 700. Pila ka bilog extra? 300. Pila tanan? 1,000. Taway buhay no, family feud. Amo tong rason kung aasilisan Dios, Solomon, nagambali ko sa imo ako sundon mo ko, i-bless kong kabuhi mo, pero kay gin talikdan mo ako, you disobeyed me. Therefore, I am going to divide your kingdom. Although, one thing, ang maayo kay I have promised to your father David that I have to establish the kingdom perpetually. So I could not deny what I have promised to your father. But the lesser part of your kingdom will be given to your children. Ang dako sa imong slave. Ti ano na, si Solomon was disciplined by the Lord because of that. Amo man ni si Jacob. But even then, kita naton, kung faithful ka sa Ginoo, makasala ka, tendency makabalumbalik ka man Japon sa Ginoo. Diba? Wala na. Kung makasala gimanta sa Ginoo, panumbalik lang. Kay restore mo lang na sa Diyos ang pagpakamayo sa imo. Nga sino gitabi nga makasiling nga perfect kita nga mga tao. Although I'm tagasiling, hindi ta perfect. Patarasak na lang ta pangabuhi. No, it's not. We have to evaluate our lives sa enlightenment sang nanong inatudlo sa Biblia. Pero mo na siling naton, may mga downward parts ang life ta. Nga may experience naton. Kag siguro tagsa-tagsa sa aton naka-experience sila, including myself. Lain-lain nga mga degree balas ang kaluyahon ang ara sa aton. Pero the most important is the grace of God that will still uphold us. Amo na si Jacob. Faithful to God, pero tungkol sa iya damo asawa, family feud. Silat may godly influence. Halin kay Abraham, bawa ko namin tani isang influence ni Lot. Kaya ginupdan niya nga tiyo, Diyos nun, kagtutom. Ay, galing kay nagbulag sa iya tatay, nasa iya tiyo, to siya nag-star sa Gomorrah, ano natabo sa kay Lot? Ang iya family nangin, worldly family. Ano nga nangin worldly sila? Kaya ang ilalang gininsindi, ang mga material ng mga butang. Sa aton panimalay, dapat tutukan naton ang aton spirituhanon nga kinanglanon rather sang aton nga kinanglanon lang sa unod. Hindi naton pagtugutan ng pamilya ta mangin worldly. That's why you have to influence your children to the Lord. Dalaan yung kabataan nyo sa Ginoo. Tipunan ninyo ang inyong panimalay, paagis pangamuyo. If you are a parent, set a good example to your children. Para para nga atong kabataan, kita, hindi tamang yan worldly nga panimalay. Magsiling nga worldly gani, Diyos, kalibutan nun bala. Ang aton lang inatagaan attention ng mga temporaryo ng mga butang. Kalalipayan sa kalibutan. No, that should not be. Si Elkanah, sa dina si Elkanah.
Hindi ni gali si Elkanah dayaw sa Ruth, hindi na da saya, no? Sino ganing bana ni Naumay? Si? Hindi Naumay bala. Ha? Ba. Ang Book of Ruth, sila ni Ruth, sila ni Naomi, no? Believers of God. Pero nangin unfaithful sila sa Ginoo. Okay? Imbes na maggadto sila sa magpabilin sila sa sa Bethlehem, ay nasaylo sila sa Moab. Ano si Boaz? Si Boaz amo na yung bana ni Ruth. Okay? Amo lang nga pamilya nga daw ay ko kita sang weakness mo. May ara man weakness pero ay ko kita. Ang ako lang nakita ang faithfulness kag integrity bla ni Boaz kag ni Ruth, di ba? The Book of Ruth kuan ka muna. Kakita mo da sa istorya ni Boaz. Tanawa bala ang Book of Ruth kay si Boaz dire matutom sa Ginoo. By the way, si Elimelech na gali, hindi kay si Elkanah. Sila dire sa Biblia, ini si Boaz kanami sang iyang attitude. Kay sang naghaw si Ruth, sila sa mga katawhan. Mag-abot siya sa iyang mga katawhan. Ginagreet niya mayong aga mga katawhan niya. Gagreet siya. Kag pagkatapos, ginkaluyan niya si Ruth. Kaya may ara sa faithfulness kag integrity man. Okay? Si Eli, sino si Eli? Pare. Ni si Eli nga pare? Ara ang source niya sa sa 1 Samuel 1-4. Sila nyo nagali, hindi na si Elkanah. Elimelech sa Ruth balada. So si Eli, faithful to God as a priest, pero dysfunctional. Dysfunctional. Mo sila dysfunctional family, inablang tatay daw ay ka-function. May tatay man tuod, pero daw ay tatay. Di ba mo na? Kung may tatay man tuod, pero ay disiplina bataan niya bala? Tatay, may bata ka, dapat disiplina ang bataan. Amo ni si Eli, way disiplina daw ay bata, gipamatay sa Dios. Si David, faithful man sa Dios, pero anong natabo kay David? Later on, he became idolatrous. Solomon, faithful to God man siya, pero nangin materialistic. Si Ananias, although nga sa Bible, ay nakita kasi Ananias sa fire, may bata. Pero, gingamit ko sila Japon ng example, they were believers of God, pero, ang ila weakness, hypocrisy kag deceit. Gininto nila ang mga apostoles, nga siyado sila katutom, siyado sila ka-generous, kay gimbaligya nila pagkabutang, tapos yatag sa mga apostoles, gali, kaya gintago nila iban. Tinguli, sila ni Pedro, nagbinautig ka mo, hindi as tao, kundi sa balahan ng Espiritu, kabalo ang Ginoo sa ginahimo nyo. Amo na nga silang naton, kung anong ginahimo ta, kabalo na ang Diyos. So in other words, ini example sa mga family, sa Bible, nga may weakness, may strength, pero may weakness sila. Amo na silang ko kayo na sa inyo, wala sang family nga perfect family. Pero ko, bisan wala sang perfect family, ano bot silingon? Pabili ng nga magpangabuhi sa kasalanan? No. We have to pray for our family. We have to be an example to our family. Amo ning ginagamit ko man sa inyo nga example bala? Daw kapila ko na ning ginhatag nga example ining mga pamilya bala ni Jonathan Edwards, no? Guro na daw kuha na sa inyo para matinan. Ang panimalay ni Jonathan Edwards, kag panimalay ni Max Jokes. Si Max Jokes, atheist, tuway kapates Ginoo, godly. Nangasawa siya, ungodly girl. Kag resulta sa ila pangabuhi, may 301 nga napatay nga imol, 150 criminals, 7 murderers, 100 drunkards, more than half of the women were prostitutes. Amo niya si Max Jokes. Pero aris Jonathan Edwards, nakapangasawa siya Christian. Anong resulta?
Sa ila kabataan, 13 became college presidents, 65 college professors, 3 United States senators, 30 judges, 100 lawyers, 60 physicians, 75 Army, Navy officers, 100 pastors and missionaries, 50 authors of prominence, 1 a vice president of the United States, 80 became public officials in other capacities, and 295 were college graduates. Amo na yung pamilya sang mga Kristiyano. Ang panimalaya sang unbeliever, amo tong kita tabagulang Max Jukes. Amo to siling naton, nga kung ang isa ka leaders panimalaya ni Kristiyano, mo na madangtan niya. Okay? So, sige, kadtutas katapusan, ang ikadua question. What is the scope of the Lord's blessing? Ito kayo na yan, sikreto to. What are the secrets of a family which is blessed by God? Number 1, ano to? Ha? Fearing the Lord. Number 2, dapat obedient to the Lord. Kaduang pamangkot, what is the scope of the Lord's blessings? Ano ang kasangkaron sa pagpakamayo sa Diyos? If you are blessed by the Lord, if your family will be blessed by the Lord, when you obey Him, when you fear Him, what are the scope? Number 1, promise ang Diyos, God will bless your work and your job. Sila sa verse 2, thou shalt eat the labor of thine hands. Pakamayan sa Diyos ang trabaho mo. Pakamayan sa Diyos ang obra mo. Number 1, kinalanos pa ni Malaytan, di ba? Sa unang panahon, panguma, pananom. Subong niya, why na taga kabuhi, agricultural, gapang empleo kita, ganegosyo, whatever it is. Either naganegosyo ka, nagapang-empleo ka, that is still your job. That is still your work. That is still the source of your income. And what does the Bible tell us? When the moment you fear the Lord, you are obedient to His ways, siling sa Bible, thou shalt eat the labor of thine hands. Mangin satisfied ka. Mangin sufisyente ang bunga sang imo trabaho. Kung matutom ka sa Diyos, God will lead you to a work which is good for your family. Amo na siling sa Genesis 2:15. Siling sa Bible dira, gusto sang Ginoo pagtugay sa tao, be fruitful and multiply. Kamo man na sa Ecclesiastes chapter 2 verse 24-25. Haggai 1:5-6. Ginahandom sa Dios ang pagpakamayo sa imo. Amo na ako nagapangamuyo ka nga pakamayo sa Dios trabaho mo. Anong una mo anay nga himuon? Diskubrehon mo kung anong sekreto sa Dios. Antes i-bless ang Diyos kabuhay mo. Pamangkot, do you fear the Lord? Second question, are you obedient to the Lord? Number 2, God will bless your marriage, your home, your family. Kamayon sa Diyos ang imo panimalay. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house. Thy children like olive plants round about thy table. Ang asawa, kag ang kabataan, membro sa iya panimalay. Bana na yung ginhistoryanta diha. Ang vine gali, symbol na siya sang fruitfulness, sexuality, kag fertility. But silingon, ang imong kung faithful ka sa Ginoo as a whole, ang asawa mo, mangin blessing para sa imo. Kabataan mo, silindi sa Bible, they are just like olive plants. Ang olive gali symbol of longevity and productivity. Both are biblical symbols of abundant life and rich blessings. So, kung ang isa ka ba na matutom ko sa Diyos, obedient ka, ang imo asawa, imo kabataan, mangin blessing para sa imo. Kung ikaw man asawa, kabataan mang kamo, kung obedient mga mo sa Diyos, same. Everyone will be a blessing to each other. Hindi ka ba magmuno, tinga ka, obedient ako nga bana ko, hindi iya, ano.
Nga obedient ba kung kabataan ko, hindi ako. Hindi mo dahil pagtulokon. Ang weakness, tulokon mo ya, nga the Lord is still working. Hindi na perfect, ha? But in the end, later on, you will understand, amo na galing resulta sang pagpakamayos ang Ginoo sa amon kabuhi. Ang akon panimalay, ginpakamayos ang Diyos. Ikatatlo, God will bless your land. Ang aton nga lugar. Kung isa ka pamilyar, kamo, Kristiyano kamo, everyone will be contaminated sang kaayuhan. Muna ang kung faithful ka sa Ginoo, contagious na mo. Contagious siya kung negative na ipagtanaw mo kung balatian, contagious yan, din namin eh. Pero kung positive, kung ang imong mga katutom nag-transfer sa iban, transferable na, nangin contagious sa iban, unti blessing. Hindi lang panimalay mo ipakamayo sa Diyos, pati ang imong lugar. Kaya mo na yung resulta. Gusto kita nga pakamayo sa Diyos ang aton pangabuhi. Gusto kita i-bless ang Diyos ang aton nga trabaho, ang aton panimalay, ang aton kabataan. Kaya anong sekreto? Obedience. Kag faithfulness sa Ginoo. So, kadto kita sa conclusion. Ang aton bala panimalay, ang aton balabalay is just like the wise man who built his house upon the rock. No? Dapat ang aton panimalay is founded upon the word of God. Obedient kita sa Ginoo. Kaya mo nang ginandom nato, no? Ang desire naton sa aton panimalay. Nga dapat ang aton panimalay save family. Ano pagid? It must be a serving family. Serving family in the sense, kung na-save kita, nag-serve kita sa Diyos, eventually, ang aton panimalay will be the source of evangelism, discipleship sa iban. It must be a sanctified family. Sanctified in the sense, ng aton panimalay will be set apart for God and God alone. Pareho sining ni Joshua, niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ginawa may namon nga langit nun. Salamat kaya ang pulong nagatag sa amon sa mga palatukuran kung paano ikaw nagapakamayo sa panimalay. Ginoo kami bilang mga representante kami sang nagalilain namang panimalay. Nagandom man kami Ginoo, i-bless mo ang among panimalay. Butaman nga kami, first of all, will become an obedient children. Kag subong man respeto kami, nagataha kami sa imo, nagapalangga kami sa imo, nagakadlo kami sa imo. Kaya mula na yung paagi nga kami Ginoo ang among panimalay, kamayonim. Bayan tagsa sa amon, sini nga aga, kabay nga ang blessing mo sa gihapon Ginoo, magapabilin sa amon. Kini amon prayer in Jesus name. Amen. Sige.